Alright, magandang gabi po sa ating lahat, magandang hapon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw, panibagong kalakasan na ating gagamitin sa pagmiministeryo ng panalangin sa bawat kapatiran, sa mga kaibigan po natin. Magandang gabi rin po sa ating mga nakakasama sa ating mga sa FB Live at isa pong pribilehiyo na kami po ay makapagministeryo at sama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Kung kayo po ay merong mga prayer request, prayer concern, kayo po ay magsulat lamang sa ating comment section. Kami po ay maglilingkod po sa inyo. At mamaya po ay mayroon tayong mga ilang kapatiran, mga kaibigan na siyang mababati po sa kanilang mga kaarawan. Tumayo po tayong lahat at manalangin po muna tayo. Let's pray. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami makalapit sa Diyos na buhay. Isang pagpapakumbaba ang aming ibinibigay, Panginoon, na kami ay pagindapatin po ninyo sa inyong banal na trono. Sa paglapit po namin, kasama po ng bawat Pilipino, bawat anak po ninyo sa iba't ibang lugar, anumang lahi, anumang kulay, anuman ang kanyang kalagayan, pagindapatin niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa pagtuturo ninyo na kami ay may kalayaang makalapit. Walang ibang tagapamagitan, walang ibang namamagitan kundi ang Panginoong Hesukristo mula sa tao at sa Ama. O Panginoon, purihin po kayo sa inyong mga salita. Binigyan nyo kami ng kalayaan sa ganitong gawain, sa lahat ng bagay na nagagawa po namin para kayo'y mapapurihan. Salamat po dakilang Diyos sa inyong mga anak na nandito po ngayon sa iglesia at maging sa mga nasa kanilang tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po'y aking panalangin, ang panalangin po ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Umawit po muna tayo. Pagkatapos po ng ating awitan, ay mababanggit po natin ang ating mga prayer requests. It is well with my soul. Tama ba? Okay, it is well with my soul. Andito po ang ating mga kopya sa ating mga screen, sa ating cellphone, dito naman sa church, dito po sa ating monitor. Okay, ready? It is well with my soul. One more, kuya. One more. And had shed me some blood.
Come on. With my soul, it is well with my soul. That's stanza number 3. Sing on the bliss of His glorious song. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross. To the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Chorus. It is well with my soul. Chorus. It is well with my soul. Praise God. Makakaupo na po tayo. Pag sa Tagalog, sabi rito, okay lang. Kahit ano pa ang nangyari, it is well. Maayos na maayos sapagkat ang Panginoon ay patuloy pa rin nandyan. Ang Panginoon ay patuloy pa rin nagkokontrol sa lahat ng bagay. Hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan, pero ganun pa man, lahat po ng bagay ay kalooban ng Diyos at kinakailangan nating pagsumikapan na ipagkaloob ang lahat ng ito. Sa oras po na ito, tayo po ay nasa ating mga prayer concerns, sa ating mga prayer requests. At batiin po muna natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kaibigang pastor na nagdiwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw po na ito. Ano po? At ang isa po rito ay ang ating kaibigan na taga Montalban, ano po, ang Pastor Eder Lacuna ng Glorious Hope Baptist Church. Siya po ay nag-a-assist sa kaibigan po nating si Pastor Samson. Sila po ay nagpapastor diyan sa Glorious Hope Baptist Church ng Montalban. Happy birthday, Pastor Eder Lacuna. Okay? And then, ang tawag dito, maging ang kapitan po ng Socorro diyan po sa Cubao, ang Doc Ted Santos. Siya po ay nagdiwang din ng kanyang kaarawan. Ang Kapitan Ted Santos. Yan po ay mga kamag-anak ng aking may bahay diyan po sa Socorro, Cubao. And then bukas po ay purihin ang Panginoon at ang ating kaibigang pastor, ang ating mahal na Pastor Neil Kekep, siya naman po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. So kung meron po kayong mga contact, mga messenger, kayo po ay magpadala ng inyong mga pagbati sa ating mga kaibigan na ito. Okay? At purihin ng Diyos. And then patuloy po nating isama sa panalangin maging ang ating bansa, especially po ang ating mga kababayan sa Taal, ano po, diyan po sa paligid ng mga probinsya, Talisay, okay, diyan po sa Tagaytay. At yung pagiging, anong tawag man nila doon? Seismic. Meron pong seismic activity. May mga senyales na ito po ay anytime baka pumutok na naman. Ano? At pag-pray po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa malapit sa Taal Volcano. At nagkaroon na nga po ng mga forced evacuation. And then, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatiran sa Panginoon mula kay Sister Venus. Ito po ay good health ng kanyang pamilya, ang kanyang nanay at tatay, ang ubot-sipon ng kanilang baby, ng kanilang bunso. At si mama niya po ay may sakit sa ulo, headache. Okay? Ang Mami Carlota. And then wisdom and knowledge sa pag-aaral po nilang magkakapatid at pag-iingat nila
ng Panginoon sa kanilang pagtitinda sa araw-araw. And then si Sister Tiffany, kamusta na siya? Yung kanyang lalamunan, sore throat. Okay? At pag-pray natin ang lalamunan po ng ating young people. Siya po ay candidate for baptism. Kaya po natin na hinihintay pa na makumpleto lahat dahil alam niyo naman nakikisuyo po tayo sa ating mother church at kumbaga isang bautismo na po ang gagawin po natin, ano? At pag-pray po natin maging ang Ma'am Kay sa kanyang asawa, ang Preacher June Shapno, sa kanyang mga medical laboratory at test, anto mami? Laboratory test, okay, para sa next week na maging maayos po ang kanyang cholesterol, ang kanyang heartbeat, ang kanyang blood sugar. Sama po natin sa panalangin ang Preacher June Shapno sapagkat siya po muli ay nagbabalak na sumampa ng barko. Alright? Sa mga young people natin, meron ba kayong mga prayer requests? Nanay LV Rivas, okay? And then ang Maximo family, ang kanya pong mga anak, ano po, ang mga apelyido po ay Maximo family, Rivas family, Tatur family, and America family. Yan, pag-pray po natin. And then pag-pray po natin ang kalusugan po ng Nanay LV Rivas. Siya po ay mga oldies natin, ang ating mga matatanda sa church, ano po, dyan po sa Marikina. And then sama na rin po natin lagi sa panalangin, patuloy ang patuloy na pagkilos at paggawa ng Diyos sa pamilya ng Villamiel family. Ang wisdom, ang kalakasan, kung papaano po mapapabilis ang pagdadala ng labi ng Kuya Buddy sa Pilipinas. Yung mga right person, mga contact person na talagang mapapaayos at mapapabilis ang pagdadala ng labi. Okay? At yung mga documents na kailangan. Hindi po madali yan at hindi po natin talaga mauunawaan pero laging kalooban ng Diyos ang maganap. Ang buong pamilya po ng Villamiel family. At tuloy nating isama sa panalangin mga anak ang kalagayan ng ating church, ang ating physical appearance, yung ating condition, mga pagsasaayos ng ating gusali. At alam nyo naman, okay, labas-masok ang hangin, at yung security ng ating mga gamit at yung paligid po natin. Pag-pray po natin na matapos na itong, kung ako ay nakaharap sa pulpito, itong aking left side, ay mangangailangan po tayo ng mga around 300 to 400 hollow blocks para po sa pagpapader ng ating church. At the same time, syempre, yung ating security na rin, at yung, alam nyo na, yung ating kalagayan, pagka may mga taong nasa paligid natin, siguro samahan na natin ng suyo sa ating mga task force. Ano? Kahapon ko lang to nalaman na yung ating mga young people pala dito ay isa sa mga task force. Ano ibig sabihin ng task force? Ano ba ibig sabihin nun? Bantay bayan, okay? Kayo'y taga-bantay ng bayan. Okay, ibig sabihin, pagka nakita nyo may naninigarilyo sa tapat ng church, kasi may basketball court dito sa harapan natin, kayo na ang bahala, okay? At sabihin nyo dun sa inyong mga kalaro, friend, wag mo nang usukan, lunukin mo na para sulit. Kasi pumapasok yung usok dito, so imbis na sila lang ang dapat nakakatawag dito, nagte-take ng vitamins, sila na lang. Ganun na lang sabihin ninyo, ha? Kasi minsan baka pagdating ako pa ang maging dating pa ako pa yung masungit, makisuyo lang tayo. Friend, naaamoy namin. Palagay ko bagong-bango ka, lunukin mo na lang. Ganun na lang sabihin nyo. Alright, so pag-pray natin, ang ating financial din, ang ating church. Kasi pag may mga workshop dito na nakikita natin yan, nag-i-inhale, exhale kayo, nagkakaroon kayo ng Okay, so pag-pray po natin. At ang ating finances nga po. Alright? And then, isama natin sa panalangin maging ang ating mga logistic. Tulad po ng aking binanggit, pagdating sa logistic, kompleto po ito ang ating electricity, ang ating Wi-Fi connection, ang ating mga OBS, ang ating sound system, maging ang ating mga musician. Lahat po ng mga tumatayo dito sa pulpito na to
yung biyaya ng Diyos at yung kanyang pagkilos sa ating pagtayo. Di po madali dahil tayo po ay hindi naman talaga bihasa at professional pagdating sa pag-ooperate. Biyaya lang ng Panginoon maging sa pagsasalita ng inyong lingkod, sa pag-awit ng bawat sa. Mamaya, meron tayong mapapakinggang special number. Hindi mga professional pero nagpapaturo at merong humble spirit na magamit para sa Diyos. Okay, pag-pray natin. Malay nyo kayong mga nanonood dito, o di ba? Kayong mga nakaupo diyan, pagdating ng araw kayo naman ang tatayo dito, di ba? O, pag-pray po natin ang mga next in line na mga leaders sa ating church. And then, sama rin po natin sa panalangin mula po kay Ma'am Sheila. Sama po natin ang nakasama po ng Kuya Buddy na sila po ay dalhin sa ICU, si Larry Torres, for his full recovery. Yeah, opo. At naka-confine pa rin sa hospital. Nakalabas na po siya ng hospital. Oh, praise God, ha? Also, prayer for the strength and good health for Sir Conrado Tolentino and Sir Junjil Alipaw. Mga kasamahan po ng Tatay Buddy ng nasa Kingdom Saudi of Arabia. Okay, muli po pasasalamat sa mga panalangin at pagpapadama ng pag-ibig sa aming pamilya. Yes, pag-pray po natin ang Larry Torres, siya po ay nakalabas na at full recovery, maging sa good health po ni Conrado Tolentino at Sir Junjil Alipa. Ma'am, pakisulat sa papel na maliit, okay? At isama po natin sila sa panalangin. Ito po yung mga nasa Saudi, okay? At isama natin sila sa ating prayer list. Alright? Meron pa ba? And then, by March, pagdating ng March, mga anak, tayo po ay magkakaroon ng another commitment para po sa ating mga pagtuturo ng mga bata. Babalik po natin ang extension classes, especially ang tututukan natin dito ay yung mga anak ng miyembro. Okay, yung kanilang behavior, yung kanilang asal, yung kanilang ginagawa during our worship service, ano yung kanilang mga dapat gawin. Kasi talagang pagdating ng worship, isa sa pinaka nanineglect yan yung mga maliliit na bata, yung mga bata natin. Okay? So pag-pray natin ang extension classes at siyempre yung mga kaluluwang na ilalapit natin sa Panginoon. Then, Preacher Jabez and Preacher June Esbieto, ang kanila pong mission work, kung ano po ang magiging plano ng Diyos sa buhay po nila, kung saan po sila dadali ng Diyos sa pagsisimula po ng kanilang gawain. Pag-pray po natin, Preacher Jabez Orara and Preacher June Esbieto. Yan. Alright? So this time, okay ka na, brother, William? Pakinggan po natin ang ating special number, ang ating soloista, Brother William, and then followed ng ating choir. Please, anak. We need wisdom, we need power, true love from each other. We have had so many big but empty words. So we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life. Restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth to a living glorious church, not for temporary,
but to restore authority, and for let a mighty rushing wind blowing touch your people once again. Lord, you see your tired servant and the broken worded soldier. Oh, how much we need a precious healing hand. We need the power of the cross as the only source of us. When we start up facing final battle cry, restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth to a living glorious church, not for temporary day, but to restore authority, and for let a mighty rushing wind blowing touch your people once again. Let a mighty rushing wind blowing touch your people once again.
Thank you, Brother William, sa iyong awit, maging sa ating choir, Redemption Draweth Nigh. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po'y humugot ng kalakasan kanyang mga salita. Habang ako po ay nangangaral, ay pwede po kayong magpadala pa ng mga ilang prayer request, prayer concern, para po patuloy nating mailapit ang bawat isa sa Panginoon. Mayo po tayong lahat at pag-usapan po natin our Father in prayer. Our Father in prayer. Luke chapter 11, at isang talata uli ang babuksan natin. Pero basahin po muna natin ang Luke chapter 11. Uli, magandang gabi po sa bawat isa. Lucas, kabanatang 11, versikulo 1 hanggang 4. Maganda po pag ito po ay binasa natin ng buo at makikita po ninyo ang mensahe ng Panginoon pagdating po sa mga panalangin. At mamaya naman, basahin natin ang Matthew chapter 6. Ipitin nyo na po dyan sa kabilang yung daliri. Ano po? Matthew chapter 6, verse 9, 13. Nakita na po? Say Amen. Okay, magsabay-sabay tayong magbasa. Ready? Luke chapter 11 from verse 1 to 4. And then tatalo naman tayo sa book of Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ready? Begin. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Matthew chapter 6, verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. Ready? Begin. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga paraan at pagtuturo po niyo sa amin ng paglapit sa aming Panginoon, sa aming Ama, sa Panginoong Hesukristo, maging sa pagkasin ng banal na Espiritu, at tinatapos namin sa salitang Amen. Salamat po sa mga pattern na ito. Papaano po kami makakalapit na may kalayaan at papaano po ang laman ng aming mga panalangin. Salamat po sapagkat hindi ito gawa ng tao, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagtuturo ng paraan ng panalangin. Maraming salamat po. Kami po inyong pagpalain.
hawakan, samahan, dakilan Diyos sa aming pananalangin sa oras na ito. Bless nyo po ang bawat isa, kasama po ng mga nasa tahanan, nanunood sa FB, maging daan ito ng kanilang kalakasan, ng biyaya na nagmumula po sa inyo. Kasama rin po ng mga nandito sa iglesia, nananampalataya, at nagpapatuloy na hindi kinalilimutan ang ganitong gawain. Bless nyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ito po ay nakasulat sa red letter edition. At ibig sabihin, ink red, at mismo ang Panginoon ang nagsasalita. Okay? Sa kanyang mismo, personal niyang binabanggit ang mga aral, ang mga turo, ang mga doktrina na siyang ating pinag-aaralan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. This is not invented by man. Hindi ito nilikha ng tao. Ito po ay gawa ng Diyos. Ito po ay itinuturo niya sa mga tao mismo kung papaano magpe-pray. Are we glad? Hindi ba tayo masaya? Hindi ba tayo isang nagkaroon ng pribilehiyo na ginagawa natin dahil ang nagtuturo sa atin ay ang Panginoon mismo? Diba? Napakasarap, isang pribilehiyo na gawin natin ito sapagkat ang nagtuturo sa atin mismo ay galing sa langit, makapangyarihan sa lahat. Bakit niya ito itinuturo? Sapagkat iyon ang gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng tao, kundi gusto mismo ng Panginoon. Kasi kung gusto ng tao, gagawa siya ng maraming paraan. Ayan, katulad nito. Ang ibang tao, kinakabisado ang panalangin ito. Walang masama kung kabisaduhin niya. Subalit kung siya'y mananalangin na paulit-ulit at the same yung word, mga kapatid, sasabihin ng anak ng Panginoon sa atin, anak, ano ba talaga panalangin mo? Ano ba talaga ang nanggagaling sa puso mo? Itong binigay ng Panginoon ay pattern. Ito po ay padron. Ito ay gabay natin kung ano po talaga ang mga nakapaloob sa mga panalangin. Nandiyan po, number 1 is the adoration. Okay? Yung acronym po ng ACTS. Yung adoration ay kinikilala natin kung sino yung tinatawagan natin. Okay, dito po pumapasok, number 1 is the relationship to our Father. Ano po yung binasa natin kanina? Our Father. Okay? Sino ang nagsasabi ng our Father? Mismong ang Panginoong Hesukristo, nire-recognize niya ang Ama. Okay? E di mas lalo tayo, dapat i-recognize natin na ang biyaya at ang tutugon sa atin ay walang iba, ay manggagaling sa Ama. Okay? Huwag po natin pagkamalian. Kala ko ba mananalangin tayo sa Panginoong Hesukristo? Yes, we address it in the name of our Lord Jesus Christ. Hinihingi natin sa Ama na ang nagmi-mediate sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi po mas mataas ang Ama sa Anak. They are co-equal, they are Trinity, triune, pantay-pantay po sila. Even the Holy Spirit. We believe in the Trinity. We ask in the Father, in the name of the Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang panalangin po natin, hinihingi natin sa Ama, sa pangalan ng Panginoon, sa kapangyarihan at biyaya ng banal na Espiritu. Okay? Huwag nating kalimutan po yan. We must know the relationship at kinakailangan magkaroon po tayo ng relationship sa tinatawag nating Ama. Baka mamaya itinatawag nating Ama pero ang tanong, kilala ba tayo ng Ama? Yes, kilala niya tayo pero meron ba tayong relationship na kung saan ibibigay ng Ama ang kahilingan ng anak dahil anak niya ito? Mga kapatid, mahirap ibigay ng isang ama sa lupa na tinatawag siyang anak. Hindi naman pala sila magkaama. Hindi naman pala sila magtatay at mag-anak. Diba? Tulad ng yung aking halimbawa lagi, pag lumapit ang anak sa akin, hindi pa nagsasalita, dahil anak ko sila, lumalapit pa lang yan, alam ko na kung ano kailangan. Bakit? Kasi sila ay anak ko, at sila naman ay tatay ako,
Iisa ang dugo namin, iisa ang pinanggalingan nila. Dahil sila yung mga anak ko. May relasyon. Pero kung halimbawa, ang lalapit sa akin ay galing sa labas at kakalabitin ako, tatay, tatay, ako, sino ka? Bakit mo ko tinatawag na tatay? O, kayo ba, bilang mga anak dito sa church at tawag kayo ng ibang tatay? Diba, sasabihin sa'yo, anak, bakit mo ko tinatawag na tayo? Hindi naman kita kilala. So, we have to establish dito, mga kapatid, yung relationship natin sa Panginoon. When you say, our Father, mga kapatid, merong connection ito. Merong nakapaloob na relationship dito. E papaano yung mga tumatawag sa Panginoon, pero yes, ito yung dapat ma-establish po natin kinakailangan. Una, aminin na siya'y makasalanan sa harapan ng Panginoon. That's number 1. Pangalawa, pagsisihan niya yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pumapasok po dito yung iyong pagkakilala sa iyong sarili na ibibigay mo ang iyong buong pagkatao doon sa hihingan mo ng kapatawaran. At pagkatapos niyan ay pinakamaganda sa lahat ay tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong puso at gagawin mo siyang Diyos ng iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din. Ngayon mga kapatid, doon na pumapasok yung relationship once na ikaw ay nagpakumbaba at inamin mo sa harapan ng Diyos, Panginoon, wala akong kinikilalang Diyos kundi ikaw lamang. Ako'y makasalanan. Ako'y hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pag ako'y namatay, hindi ko alam saan ako pupunta. Pero Panginoon, ikaw lamang ang makapagdadala sa aking kaluluwa. Kaya tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon. Mga kapatid, once na ikaw ay nag-pray na ganyan, diyan na pumapasok ang relationship. Dati kang nasa madilim, dati mong sinusunod ang diablo, dati mong sinusunod ang devil, mga kapatid, ang relationship mo nasa mundo But this time, dahil ikaw ay tumalikod, ikaw ay nagsisi, at dinidesire mo na mapunta sa langit, doon mo ini-establish yung relationship mo sa Panginoon. Once na na-establish yan, mga kapatid, ang Ama at ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu, hindi magdadalawang magbigay. Bakit? There is already what? A relationship. O katulad ngayon, nasa church tayo, hindi na natin palalalimin. Ako ang pastor. Kinikilala nyo rin tatay bilang tatay sa espiritual. Ano ang nagkaroon ng relationship sa atin? Ano ang naging paraan para kilalanin nyo ko at magpasakop kayo at magpakumbaba sa leadership na meron ang pastor? Kasi bakit? Kasi iisa ang ating espiritual na pagkakakilanlan. Yung Diyos ko ay naging Diyos nyo na rin. Yung tinanggap ko sa aking puso ay tinanggap nyo rin sa Panginoon. At sumusunod ako sa Panginoon at kayo ay sumusunod din sa Panginoon. Pumupunta ako sa church at pumupunta din kayo sa church. So anong meron doon? Yung relationship natin na kinilala natin na ang nagpatali sa atin at ang nagpa-unite sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. Now, yes, pag ang pag-uusapan physical, talagang wala tayong relationship pagdating sa dugo. Diba? Ano ba ako sa inyo? Sino ba kayo sa akin? Wala tayong relationship pagdating sa blood. Pagdating sa physical. O, lalo na tong mga lalaki dito, ang gwagwapo. O, tatay namin. Mas gwapo kami sa tatay namin Bakit? O, kung pag-uusapan ay physical, ay, pwede. Kami, mayaman kami. Yung pastor namin, mahirap. Ganun ba? Pag pinag-usapan ang physical, mga kapatid, ang ating wala Kaya lang tayo nagkaroon ng relationship sapagkat iisa ang Diyos na tinanggap natin. Amen? At nananampalataya tayo sa itinuturo ng Diyos na kahit tayo ay magkakaiba, mga upbringing natin sa family natin, pero pagdating sa church, nagkakasama-sama tayo. Bakit? Kasi pare-pareho tayong tinubos ng Diyos sa kanyang dugo. Yung ako na makasalanan, kayo na makasalanan, pinatawad ako, kayo pinatawad. Ako patungo sa langit dahil sa pangako ng Diyos. Kayo patungo din kayo sa langit dahil sa Panginoon. Ano ang nagpatali sa atin, mga kapatid? Walang iba
kundi ang Panginoon. Now, dahil diyan, kinikilala nyo na ngayon ang pastor ninyo na bilang tatay nyo. Saan? Physical ba? Saan nyo ako ngayon kinikilala? Kinikilala nyo ako bilang pastor ninyo bilang sa spiritual. At salamat sa Panginoon kung merong magsasabi sa akin, Pastor, wala na akong tatay eh. Pwede nyo bang ampunin nyo na lang ako? O sige, ampunin kita. Handa ba kayo? O, marami akong mga inaampon. Pero pagkatapos ng church, balik ulit sa bahay nila. O, now mga kapatid, there must be a relationship. Ibang, ano bang nabuo sa atin sa relationship na meron tayo? Kahit sa FB Live natin, anong nagpabuo sa relationship na meron tayo? Walang iba mga kapatid. Kaya kayo nakikinig ngayon, kahit kayo nasa bahay. The relationship with our Father. Hallowed be thy name. So there must be a relationship sa ating Ama. May connection. Kaya kapag ikaw ay tumawag sa Ama, tumawag sa Panginoong Hesukristo, pag binasa niyo yan meron kung yung Ama nga sa lupa, ang sabi diyan nagbibigay ng mga kailangan ng kanyang anak. Meron bang Ama sa lupa na kapag humingi ng tinapay ay ibibigay niya bato? Kapag humingi ng isda ang kanyang anak, ang ibibigay ba niya ahas? Kung ang Ama sa lupa ay mabait at binibigay ang pangangailangan ng mga anak niya sa lupa, yung mga tatay ninyo, so mukhang hindi yata tatay ko makita. Sinasabi lang kung ano ang ideal ng isang tatay sa lupa. Bagamat sasabihin ko na mapalad ang mga taong nagkaroon ng tatay. Lumaki na may tatay. Pag titingnan ko lahat kayo, may tatay kayo lahat. May tatay, kumpleto. Si Jack. Ikaw ba'y tatay ko? Kung lahat kayo may tatay, mga kapatid, si pastor hindi lumaki na may tatay. Kaya nung ako ay magkaisip, nung ako ay naturuan ng salita ng Panginoon, sabi ko, pag ako ay lumaki, ako ay maging professional, ako ay talagang pagpalain ng Diyos. Ang panalangin ko, maging mabuting tatay ako pagdating ng araw sa mga anak ko. Ayun, eto na ako ngayon. Nagpapastor, may church, may mga anak ako. Halimbawa, nagtinupad ng Diyos sa buhay ko. Kung ang tatay sa lupa, ibibigay niya, how much more ang Ama sa langit? Hindi ba niya ibibigay yan? Tanong ko sa inyo, Pastor, wala pang binibigay Ang tanong, humingi ka ba talaga? May relationship ka ba sa Ama? At ang sabi niya rito, number 2, not only the relationship to our Father, but our recognition to our Father. Kilalanin mo na siya'y Ama, pero kilalanin mo yung kanyang pagiging Diyos. That He is a Elohim, siya ang Jehovah, siya ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po pwedeng siya na yung Diyos, meron ka pang pangalawang Diyos, may pangatlo pang Diyos. No. Hindi po pwedeng may pangalawa pa, may pangatlo. No. Kinakailangan siya lang ang Diyos. Hindi po pwedeng may pangalawa. Dapat siya lang at siya lang. Parang mag-asawa. Ako, mahal na mahal ko ang asawa ko. Ang pangalawa ko ay ganito, si ganyan. Ako, hindi pwedeng gano'n. Dapat kung siya lang ang asawa mo, siya lang. Tama? Kung siya lang ang pinagpe-pray mo, dapat siya lang. Pag tinanong mo yung mga lalaki, ilan ba pinagpe-pray mo? 2. Hindi pwede. Baka Baka daw mag-away. Si BJ. Kailangan pagdating sa pag-ibig, isa lang ang minamahal mo. Ganon din sa Panginoon, isa lang dapat ang mahal mo. At wala nang pangalawa, may pangatlo, wala nang ganon. At ang sabi niya dito sa binasa po natin, hallowed be thy name. What is a hallowed be thy name? Ang ibig sabihin po niyan is giving a highest reverence. Reverential. Mataas na paggalang. Siya lang. Wala ka nang kikilalaning ibang Diyos. Your recognition to our Father, ang sabi yan, hallowed be thy name. Mga kapatid, mga anak ko, baka mamaya habang kinikilala natin ang Panginoon, meron ka pang ibang Diyos na iniisip.
Meron ka pang ibang binibigyan ng bulaklak. Meron ka pang kandila na binibigyan. Mga kapatid, wala ka ng ibang sasambahing Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi nakikita ng mata, hindi nahahawakan. Sabi ng Psalm 115, eyes have they, but they see not. Hands have they, but they handle not. May mga lalamunan sila pero hindi sila nakakapagsalita. May mga kamay sila pero hindi sila nakakahawak. Mga kapatid, hindi iyan ang Diyos na tinuturo sa atin ng Biblia. Ang Diyos na tinuturo sa atin ng Panginoon ay sa espiritu at katotohanan. Wala tayong inanyuan sa ating church because we believe in the Bible kung ano po ang itinuturo pagdating sa pagka-Diyos ng Ama, pagka-Diyos ni Kristo, at sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu. So we have to recognize that. It must be a venerate. To venerate, ibig sabihin, it is a reverential. Siya lang talaga. Siya lang ang kikilalanin mo. Wala nang ibang Diyos. Okay? So, not only a relationship, the recognition, but also the recipient is our Father. Pag nagpe-pray ka, Panginoon, wala ka nang ibang iniisip. Sa Kanya mo lang ito dinadala ang mga panalangin mo. Okay? Baka mamaya habang kayo ay nagpe-pray, ang iniisip nyo yung taong tutulong sa inyo. Hindi ganon. Habang nagpe-pray ka, iniisip mo kung sino yung lalapitan mo. Hindi ganon. Dapat for and foremost, kinakailangan ang recipient ng mga panalangin po natin ay doon sa luklukan ng awa ng Diyos. Ang sabi nung binasa po natin, let us come boldly unto the throne of grace. Ini-invite tayo ng Panginoon na lumapit sa kanyang luklukan. So we have to know that our prayer request, the recipient ng ating prayer request ay walang iba kundi ang Panginoon. Alright? At baka mamaya mga nagpe-pray tayo kung kani-kanino nakakarating yung mga prayer request natin. At iniisip natin kung sinong impluensyadong tao, kung sino ang makapangyarihan, sino ang may pera, sino ang makakagawang tao. Mga kapatid, hindi sila. Isipin po natin lagi, ang Panginoon ang siyang maging recipient ng ating mga panalangin. O katulad ngayon, binobroadcast natin yung ating mga prayer requests. Una, hindi tao ang sasagot. Gagamitin ng Diyos ang tao para matugunan ang ating mga panalangin. Dahil kung sa tao yan, ang magbibigay ng kapurihan, tao. Ang maiaangat, tao. Ang mabibigyan ng kapurihan at maitataas ay ang tao. So kinakailangan lagi ang Panginoon para sa Kanya lagi ang kapurihan. So iyang tatlong bagay po na yan, our Father in prayer, there must be a relationship to our Father, there must be a recognition to our Father, and the recipient, our request, ay walang iba kundi ang Panginoon. Teach us to pray, ang sabi ng mga disciples. At ang sabi ng Panginoon, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kaya ito po yung naging paraan ng mga panalangin po natin. Pero ang tatanungin ng Panginoon, ano ba talaga ang nasa puso natin? Huwag po yung mga kinakabisado nating napakadami na hindi natin maintindihan kung ano bang panalangin at laman. Ang hinahanap ng Diyos, yung panalangin nanggagaling sa ating. Kailan ka huli nag-pray na kinakausap mo ang Diyos? So sana ang prayer meeting po natin ay maging banal po ito sa paraan na gusto ng Diyos na siya ang kinakausap natin. Alright? So dyan po magtatapos ang ating mensahe, ang ating midweek service at tutungo na po tayo sa ating mga prayer list na binanggit. At Ate Beb, habang nagpe-pray na lang ako, lumalabas na lang dito. Okay? And last, may prayer concern pa, Mami? Okay, biopsy ni Mami Melinda. Sulat na rin. Biopsy. May hihingin akong prayer request sa inyo, mga anak.
kasama ng mga nasa FB Live po natin, may particular po akong ilalapit sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos, make your request be made known unto God. Right? Anak, andyan pa kayo? We are praying na magkaroon na kami ng bagong sasakyan. Pag sinabi kong magkaroon kami ng bagong sasakyan, not only for personal use, maging sa kanyang ministry. A day ago, yung ginagamit naming Tamaraw FX ay natapos na yung kanyang serbisyo sa amin. Okay, for 15 to 20 years ba yun? 30? Namang ganon, 15 years. Natapos na po yung kanyang serbisyo. Naging saksi ang aming sasakyan sa maraming pag-akyat, okay? Maraming lugar na pinuntahan. Diyan na kami natutulog. Okay? Lahat kayo nakasakay sa Apex. Tama? At kung bakit nabuo ang church, nagsakay din yan ng mga napakabibigat na bakal. Okay, tatanda mo kuya, ano? Okay? At pag-pray natin. Particular kung ipag-pray ang bagong sasakyan. Innova diesel manual transmission. Wala tayong pera, walang tinatanggap si pastor sa church, purely ay talagang ministry, love offering lang ang ginagawa natin. Love service ang ginagawa. So mga anak, pag-pray nating mabuti, hindi ko alam kung paano mangyayari ito. Makatapos lang ako ng mga ilang bayarin dito sa pagpapatayo ng church. Magiging particular ako sa Panginoon. Yun ang magiging lamig ko. Magkaroon tayo ng sasakyan. Okay? Salamat sa Panginoon, may ginamit na tao para may gamitin tayong transportation everyday. Kotseng pula. Maraming salamat sa ginamit ng Diyos na iyon ang naging, anong tawag doon sa pilay, yung kanyang ginagamit pag siya napili. Naging saklay natin, yung kotse. Ayan, nagagamit ko pa rin pa rito. Pero pag nakaupo na yung mga anak ko sa likod, nag-aaway na sila kasi mga heavy duty itong mga anak ko. Talagang naglo-lower na ganun yung kotse. Pero we thank the Lord for this saklay na meron kami. Talagang ang laking bagay. Laking bagay. And now, it's about time. Pastor, wala pa naman kayong 10 years sa ministry. Bakit nagpe-pray na kayo? Ganun ba yon? Kapag ka-time na ng Panginoon, ibibigay. So, pag-pray natin, ang Innova, kayang maglaman ito ng 7 to 10, seating capacity rin. At ano ang magiging kalooban ng Diyos. Okay, Innova, kung ano man ang biyaya ng Panginoon ay mangyari po. Okay? So, mananalangin na po tayo. Tumayo tayong lahat. Dami ng pinuntahan ng sasakyan natin. At salamat na din sa pag-post ng aking may bahay. Hindi ako talaga ganun para reply sa mga comment, sa mga section ng ating FB. Pero nagpapasalamat ako sa mga pastor, sa mga kaibigan, sa mga kapatid ko, sa mga members natin na nag-farewell doon sa sasakyan namin. Kailan ba natin huling nangyari yon, Ate Alexis? Ginamit sa ministry din nasira. Pag-akyat natin dito. October, that was October. Okay? Pray natin. Manalangin po tayo. Let us pray. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa sandaling ito na kami po ay nakakalapit. Maraming salamat po sa mga kapatiran namin na nagpadala ng kanilang request, ng kanilang mga concern. Una, dakilang Diyos ay purihin ang iyong pangalan sa mga kamag-anak po namin, sa mga kaibigan na nagdiwang po ng kanilang kaarawan. Ang aming Dr. Kapitan Ted Santos, kamag-anak po ni Ma'am Joyce na ngayon ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Maging ang aking kaibigan po na si Pastor Eder Lacuna ng Glorious Hope Baptist Church.
Maraming salamat sa kanyang pagiging tapat at sa kanyang pag-a-assist dyan po sa gawain sa Montalban. Sa kanyang pastor na si Pastor Samson, maraming salamat po sa patuloy po niyong paghawak sa kanilang gawain dyan po sa Glorious Hope Baptist Church. Patuloy pang kalakasan ang igawad niyo po sa buhay po ng Pastor Eder. Maging sa kinabukasan, ang Pastor Neil, ang biyaya at kalakasan niyo ang mapasa kanya sa kanyang paglilingkod. Bayo pang kalakasan, Panginoon, ang magamit pa para sa mga kaluluwa. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang mga kapatiran na meron pong karamdaman. Isa na po rito ang mga nailapit po ng aking mga kamanggagawa, ang aking mga mahal sa buhay, ang Elizabeth, ang aking pinsan po na si Elizabeth Manlapas, ang kanya pong mga mahal sa buhay, kanyang nanay, Auntie Liling, maging ang Auntie Esther, maging ang kanyang husband na si Florencio. Lalapit ko po ang inyong biyaya sa kanilang mga katawan, sa kanilang kondisyon, dakilang Diyos. Patuloy silang mabiyayaan ng kalakasang pisikal at sila, Panginoon, ay magtiwala po sa inyo. Ilalapit ko, dakilang Diyos, maging ang Sister Del sa kanyang pong chemotherapy. Lalapit ko po, Panginoon, ng kanyang last 2 session ng kanyang gagawin. Ilalangin ko, Panginoon, maging ang Pastor Lito Paraiso, ang kanyang pong kalusugan, ang kanyang pagpapastor, ang kanyang kondisyon, Panginoon, sa araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, maging ang pinsan po ng Belen family, si Melinda Belen. Siya po ay mag-undergo po ng biopsy na maging maayos po ang result po nito. Nilalapit ko, dakilang Diyos, maging ang fever, ang anak po ng Sister Malyari na si Vincent, maging si Miles, Panginoon, na may mga karamdaman, mga estudyante po ng Blessed Hope. Dalangin ko, Panginoon, na mawala na po ang lagnat, maging ang case, kung ano man po, Panginoon, naging outcome nito. Dakilang Diyos, nilalapit ko ang maging ang mga kababayan po namin na meron pong hinaharap na volcano activity dyan po sa Taal. Kayo na po ang siyang humawak, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Maging ang mga evacuation na lilipatan ng aming mga kababayan, dakilang Diyos, sa kanilang hinaharap. Panginoon, maraming salamat din po sa mga nailapit na prayer concern, katulad po ng Preacher June Shapno, ang kanya pong medical laboratory para po next week maging maayos po ang kanyang blood sugar, ang kanyang cholesterol, at loobin niyo, Panginoon, na siya'y muli pong makasakay at makapagtrabaho sa ibang bansa. Panginoon, lalapit ko, Panginoon, maging ang nilapit po ng Sister Venus, ang kalusugan po ng kanyang pamilya, ang ubotsi po ng kanyang bunsong kapatid, maging si Tiffany sa kanyang sore throat, maging ang kanyang mama, Carlota, na meron pong sakit sa ulo, at maging ang kanilang mga pagtitinda. Dakilang Diyos, lalapit ko po ang Villamier family. Tuloy niyo po silang palakasin, bigyan ng comfort mula po sa inyong mga salita. Ang MIBC Silangan, ang Hardin ng Panalangin, kasama po ng mga churches, ay nananalangin po sa mabilisang pagdadala ng labi po ng Kuya Buddy na nasa Kingdom Saudi of Arabia. Dalangin ko, Panginoon, ang mga contact person, ang mga documents, ang mga benefits, ang mga gamit, Panginoon, na nandoon sa ibang bansa ay mangyari po mapabilis. At dalangin ko, Panginoon, maging ang nakasama po ng Kuya Buddy na si Larry Torres, na siya po ay nakalabas na ng ospital. Maging ang kalusugan po ni Conrado Tolentino at Junjin Alipaw, nawa po ay maging maayos po ang kanilang kalusugan, ang kanilang system ay malakas, at huwag po silang mahawa ng COVID. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang MIBC Silangan, ang kabuuan po ng logistic, ang mga gawain, ang mga workshop, ang pagtuturo po ng mga bata, ang mga ginagawa po na fellowship,
ang mga members Dakilang Diyos na lumago sa pananampalataya. Kasabay nito, Dakilang Diyos ay sila'y maging tapat sa paglilingkod, maging tapat sa pagbibigay, maging tapat sa pagsunod at paglilingkod upang sila'y lumago, patuloy na pagpalain at makita na may Diyos na siyang nagpapala at meron kaming Diyos na nagpapala ng aming buhay. Kakaiba sa lahat ng mga nagsasabing may pagkakilala sa Diyos. O Panginoon, pagpalain niyo po ang mga niligtas niyo sa lugar na ito. Maging ang mga susunod sa tubig ng bautismo. O Panginoon, wag po nawa silang mahadlangan. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito po ngayon. Bless niyo po kami at patuloy na pagpapalain. Maging sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. I-bless din po ninyo ang mga salaping malilikom para po sa tithes and offering. Kayo na po ang magpala sa inyong mga anak na nagbibigay na may pag-ibig sa gawain. Maraming salamat po sa aking pamilya na naglilingkod at patuloy na nag-a-assist sa inyong lingkod. Partikular Dakilang Diyos, aking pong ininalapit. Ang lumabas sa aking bibig, partikular ang sasakyan. Kalooban niyo, Panginoon, ang masunod at kung ano po ang inyong gagamitin, ang magiging kaparaanan po ninyo. Sapagkat alam niyo, Dakilang Diyos, ang kalagayan ng pananalarpi na meron ang aking pamilya, maging ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit po ninyo sa likod ng ministry ng Silangan. Purihin po ang iyong pangalan, maging ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, mga loved ones, mga kamag-anak, mga kapatid namin, mga brethren abroad. Abutin niyong patuloy ang kanilang pakikipagsapalaran, ang kanilang pagtatrabaho, at sila'y makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod. Makahanap sila ng iglesia, ng simbahan, na kung saan sila'y makapaglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa inyong ginagawa sa hardin ng panalangin. Ito po ang panalangin ng inyong lingkod. Kasama po ng mga prayer warriors dito sa church, maging ng mga nasa tahanan, nasa sa FB Live, maraming salamat po. Po'y aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At Amen. Maraming salamat po. And then tomorrow, ang ating last day ng ating hardin ng panalangin. At aawit po tayo habang tayo po ay nagkakaloob sa Diyos. Awitin po natin ang, anong page yan, anak? Page 3. Okay. Page 3. When the roll is called up yonder. Habang tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon. Page 3, when the roll is called up yonder. Nandito po ang ating mga copy. Sarapan. Go. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning brings eternal pride and fame. When the seas of earth shall gather over on the other side, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the
Para po sa ating mga nakakasama sa online, sa ating mga tahanan, ay nandiyan po ang ating Bangko de Oro, ang ating GCash, maging ang ating Paymaya, para po kung gusto nyong maging bahagi ng pagbibigay at pagkakaloob, andyan po ang way para po maibigay po natin ang blessing sa Diyos at makatulong po sa mga gawain sa lugar ng silangan. Again, maraming salamat po sa mga kaibigan po natin, sa mga kasama po natin everyday sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat po sa Legazpi family, Ate Shalom, Kuya Marvin, sa kanila pong pagtatrabaho everyday at ngayon po ay nagyeyelo doon sa kanilang lugar. Ang Brother Lester Yabut, maraming salamat po. Sister Olive Rivas, Maximo, yes, Ma'am Baby Villamer, maraming salamat din po. And then Sister Carlota de Belen. Oy, may internet na doon sa lugar niyo? Ano yun? Data lang? O ano? Nagpa-load na kayo? Okay. Salamat sa Panginoon, Mami Carlota. And then, Ate Joylyn, okay, Brother Joey Digan from Northern Ireland. Kasama na po dyan ang Ate Alma, Mami Alma, si AJ at si Liam. John Matthew Jimenez, yes, maraming salamat po sa Jimenez family from Valenzuela. Brother Elisha, Nanay Elvie Rivas, maraming salamat po. Pinsan Helen Ortiz Paras from Isabela. Angel and Thor, Piliin ng Diyos. Okay, so yan lamang po. Ang from Valdez family, Laguna, Calamba, Laguna, maraming salamat po sa inyo. Okay, and then Lita at Tita Lita Santiago Navarro from San Jose del Monte, Bulacan. Okay, meron pa ba? Alright, wala na po. Babalik po muli ang Hardin ng Panalangin, The Baptist Hour. Tayo po ay muli tayong maglilingkod hanggang bukas. Muli po ito ang Pastor Mike Digan ng MIBC Silangan, San Mateo, Rizal. Maraming salamat po and God bless you.